We've all known that person who always seems to be getting things done. Whether a friend or colleague, this is the person whose work is always done early. Welcome back to another episodes. My name is JM at narito ako para tulungan ka na palawakin ang kamalayan ng iyong sarili at umayon ang mga kagustuhan mo sa buhay. At kung gusto mong maging updated sa mga latest trends ng aking mga videos and Reels, paki-click ang subscribe at push mo na rin ang bell icon. And here are the 10 habits of highly productive people. Number 1. Tumututok sa mga pinakamahalagang gawain. Yes mga ka-abil minds. Ang teorya sa likod ng pinakamahalagang gawain ay ang anumang ibinigay na listahan ng dapat gawin ay may ilang mga gawain na mas mahalaga kaysa sa iba. If you focus on simply checking off to-do list items, you'll end up with a mix of important and less important tasks completed. Number 2. Cultivate hard work. Yes mga ka-abil minds. Some tasks are just hard. Ito ang mga gawain na kailangan mo ng mga listahan upang makumpleto at organisado. Ang mga productive na personalidad ay nagpapahinga kapag ang mga gawain or daily task is already completed or nasa ayos ng tama. Number 3. Use the 80-20 rule. Yes mga ka-abil minds. Upang mapakinabangan ang kahusayan, tinutukoy ng mga taong lubos na produktibo ang pinakamahalagang 20% ng kanilang trabaho. Pagkatapos, tumitingin sila ng mga paraan upang bawasan ang iba pang 80% ng kanilang schedule upang makahanap ng mas maraming oras para sa mga bagay na may pinakamalaking epekto. Number 4. Take breaks. Walang sinuman, kahit na masyadong produktibong tao, ang makakapag-focus ng 8 oras ng diretsyo. Ito ay hindi possible. Gaano man karaming mahusay na mga gawi ang binuo mo, hindi mo mapanatili ang walang distraction na focus ng ganoon katagal. Kaya naman napakahalaga ng mga pahinga at ipinapakita ng pananaliksik na ginagawa ka nitong mas maging productive. Kahit na ang mga pahinga na ilang minuto lang ang tagal ay makakatulong sa iyong makapag-recharge at makabuo ng mga bagong ideya. Number 5. Make fewer decisions. Yes mga ka-abil minds. Kung sinusubukan mong magpasya sa pagitan ng 2 aklat na babasahin, basahin mo silang 2. Walang punto sa pag-aaksaya ng iyong lakas sa paggawa ng desisyon sa hindi mahalaga. Some decisions are important. Most aren't. If you want to be more productive, consider outsourcing or eliminating everyday decisions. Number 6. Find repeatable shortcuts. Kung paulit-ulit mong ginagawa ang parehong mga bagay, maghanap ng mga paraan upang gawin ang mga bagay na iyon ng mas mabilis. Maaari itong maging kasing simple ng pag-aaral ng mga karaniwang keyboard shortcut o pagsali sa pag-automate ng buong seksyon ng iyong negosyo. Put together standard operating procedures for common tasks so you can quickly follow checklists instead of working from scratch. Number 7. Learn from successes as well as mistakes. Yes mga ka-abil minds. Isa sa mga hamon ng lubos na produktibong mga tao ay ang pagtiyak na maging pulido ang bawat task or trabaho. Kapag mabilis kang nagtatrabaho, binubuksan mo ang iyong sarili sa paggawa ng mga pagkakamali. Ang mga taong lubos na produktibo ay humaharap sa panganib na iyon sa pamamagitan ng pag-aaral ng masusi at maingat upang ang mga pagkakamali ay maitama at maisaayos. Number 8. Plan for when things go wrong. Yes mga ka-abil minds. Nangyayari ito sa lahat. Mayroon kang malalaking plano para sa araw na ito ang magiging pinakaproduktibo mong araw sa ngayon. Ngunit pagkatapos ay magsisimulang sumulpot ang maliliit na hadlang at mga pagkakamali na hinihingi ang iyong atensyon upang ang iyong tutukan. Highly productive people acknowledge the planning fallacy, the fact that everyone underestimates how long it will take to finish tasks. Number 9. Work before you get inspired. Yes mga ka-abil minds. Maraming mga tao na naghahanap upang makakuha ng mas produktibong mga gawi ay nagsasalita tungkol sa pangangailangan na makakuha ng inspirasyon o motibasyon. Ang mga taong lubos na produktibo ay nakatuon sa pagsisimula ng kung sila ay nasa momentum. Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng sabay-sabay. Kapag nahihirapan kang maging motivated kadalasan ay tinitingnan mo ang mga hadlang sa halip na solusyonan ang mga iyon. Number 10. Don't multitask. Yes mga ka-abil minds. With so many distractions in our surroundings, it's tempting to fall into the trap of multitasking.
Kapag sinubukan mong mag-multitask, hindi mo talaga ginagawa ang dalawang bagay ng sabay-sabay sa halip ginagawa mong paraan upang makawala ka sa sitwasyon na iyong pinagdaraan. Maaring upang matapos ito ng mabilis or maihabol mo sa timeline ng iyong trabaho. Ang mga produktibong personalidad ay matalinong tinututukan ang mga mahahalagang gawain. Eliminating multitasking is one of the most productive habits you can develop. I hope you guys enjoy this episode. See you again next time.